Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Labanan ng katiwalian. Sige, sunod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inindigin si inyong katuran. Inyong bigati papalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapaugan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatin sa radyo, arawin makukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao. Tiwali sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, hindi naman katulong, stupid, gag, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatat, itong piskal na ito. Malupit, humagupit, ang lahat ko. Lapit tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang ko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Kumbaga sa garapalan, Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Webes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. August 31, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na po ang kanino, Wow, Idol. ang saya-saya natin dito ngayon. Oo, Dahil parang marami. party Yes, Anong yes. meron? May rally bang ngayon? Marami sila. Ayan, Ayan, kasya, pasok lang. Gusto ko to pag maraming tao kasi Dati nababawasan nga 100, nagkasya dito. Remember yung sa PAL ba yun? yung sapal. Para mabawasan yung lamig. Oo, kasi ang lamig, kanina pa tayo giniginaw eh. Wala Pero pa yung mga iba, tayong jacket. giniginaw iba rito. Oo, sige. Pag maraming tao, nababawasan yung lamig sa loob ng studio. Kaya gusto po namin yan. Gustong-gusto po namin ito. Ayan, sige, kasya tayo. Yan, oo, Pasok. para lahat mahagip ng camera. Pasok. Sige, Okay pasok lang po. silang lahat. Ayan. 32 lahat sila, Idol, sa totoo lang. 32. 32 daw, tama? 32. So yung tatlo ang spokespersons natin. Oo, yung nakaupo si Evelyn Lianto, si Si Ma'am Maria Evelyn. Arlene Lanuza at Rodrigo Azupardo et al. Andito sila, Idol, para makuha na yung kanilang August 5 to August 31 na sweldo sa kumpanya kasi ito pala ay CBSI Group ng Okada. Tama? Okada, yung hotel and casino. Yes, dyan sa may Paranaque. Sige, kausapin natin si Ma'am Evelyn. Kayo po si Ma'am Evelyn. Sige, Ma'am Evelyn, pakikwento ito inyong reklamo. Kasi po yung CBSI na po na yan, dati po yung 6-star. 6-star. 6-star po. Okay. Ngayon po, nagpalit po sila ng CBSI. Simula po nung nag-start na po yung CBSI, 2 weeks pa lang po nila kaming pinapasahod. Agency po ito. Hindi po. Ano po ito? Subcon po. Subcontractor para sa proyekto sa Okada po. Okada. Opo. Okay. Ilang buwan na ho kayo hindi nasasahuran? 1 month lang po. 1 month. 1 month. Opo. Okay. Ano po yung mga trabaho nyo doon? Ako po grouter painter. Painter? Yung iba po mga kasama nyo? Housekeeper po. Housekeeper. Housekeeping po. Housekeeping. Alright. Ano ra pong ibinibigay sa inyong dahilan? Ba't hindi pa kayo sinasweldohan? Mangungutang pa daw po sila sa bangko. Mangungutang. Mayaman ang Okada. Yung contractor Yung contractor. Po na, opo. O hindi pa siguro nababayaran ng Okada. Yan ang sasabihin nilang rason. Pero hindi pwede gamitin rason niya na hindi pa nababayaran ng kliyente. Sige, si Mr. Raymond Anthony Intervalo, yung presidente. Ito po. Opo, opo. Si Mr. President. Sir Raymond, magandang hapon po, sir. Sir, si Raffy Tulfo po sa Radyo 5. Sir, andito po yung 31 yung mga, 32, excuse me, ninyong mga empleyado. Ang kanila pong hinaing, sila po ay hindi pa raw nasasahuran at 1 buwan na po, sir. Sir Raymond? Hello? Magandang hapon po, Sir Hi Raymond. po. Afternoon po. Opo, andito po yung 32 yung mga empleyado at ang kanila pong reklamo. Sir, mahina po kayo, sir. Okay, wala pa raw, Mahina po. 1 buwan na raw po hindi nasasahuran yung inyong mga empleyado. Pang-apat. Pakiayos nga yung monitor natin, pakisabing sa technical. Or pakipatay na lang yan, patayin na lang yan. Sige, distraction sa mata. Sorry po. Okay. Hello, sir. Sir. Okay, sige. Loud and clear na ho ba ang dating namin sa inyo? Opo. Sir,
32 na mga empleyado ninyo nandito po sa amin ngayon, mga painters sila. At ano pa iba? Housekeeping. Sa housekeeping din, marami sa kanila. Opo. Bakit hindi pa rin po sila napapasweldohan ng Ay isang sir, buwan? medyo nagsumabit po kami sa ano kasi nag-loan po kami actually po. Okay. Weeks ago pa, nag-loan na po kami kasi nakita namin na magkakaroon kami ng problema sa cash flow. Okay. Ang problema, may mga tao po kami parang nag-broker po na parang agent sila ng mga loan companies tsaka sa banks. Okay. So, kinausap namin sila. So, actually sa site pa nga kami nag-usap kasama Okay. ng mga partners. Maayos naman, sinabi nila 2 weeks ago, ma-release ng ating loan. Okay. Tumagal po ng tuloy. Yung sinasabi po nila, yun po pinangako namin. Kaya po kinakausap po nga namin sila na actually alam nila nag-loan kami. Kasi hindi naman po kami Okay. tumatakbo Sir, sa kayo po medyo malabo. Nagcha-choppy-choppy po kayo. Anyway, ang sinasabi niyo po, nagkaroon problema sa inyong loan. Pero kung ano man po yung problema ninyo sa pera, sa loan, hindi na ho dapat maging problema ito ng inyong mga empleyado dahil sila po yung nakapagbigay na ng kanilang serbisyo, dapat po masweldo na sila on time. Di po ba? Yes, sir. Hindi po sir. Hello, sir? Hello, sir? Sir. Opo. Sir. Opo. Nadidinig niyo po ako? Opo, medyo choppy kasi. Sir, baka pwede kayo maghanap ng maganda-gandang signal. Nasa elevator ho ba kayo o nasa garahe? Lumabas na po ako. Yan, sir. Okay. Labas ho kayo? Okay. Ako, lumabas na po ako. Okay, sige. Yan, sir. Medyo clear na po. Sir, bali po, para naman po, naiintindihan naman po namin yung nararamdaman nila. Kami po naiiya, hindi po kami nagagalit kahit tanungin nyo sila. Okay. Sinasabi namin lagi, naiiya kami, nahuli. Pero sir, hindi po namin tinatakbuhan ng obligasyon namin. Okay. Ang sinasabi nga, actually, this afternoon, magpapakash advance kami. Inutang lang po namin personal sa mga kakilala, kaibigan. Katulad ng last week, nagbigay kami ng cash advance sa ibang grupo na kailangan nila. Utang lang po. Pero yung bank loan po namin kasi, na-confirm na po sa amin ng bank. By Sir- Monday po. Sir, sandali sir, matanong ko lamang, ang inyong kliyente ay ang Okada. Bawal, hindi po bawal po. Okay, sige, bawal lang sabihin. Nasabi ko na. O bakit hindi lang po kayo umutang sa inyong kliyente? Ba't kinakailangan nyo pa mag-loan sa mga kaibigan at kung Hindi kanina po ganun, nagmumukha sir. pa kayong Dito kawawa? Sir, hindi po ganun dito kasi may process po rito na sinusunod. Okay, pero teka muna, yung kliyente nyo sir, hindi ba nagbabayad? Nagbabayad po. Oh, Nagbabayad. saan napunta po yung bayad ng inyong mga kliyente at yung bayad hindi ay po. para sa mga empleyado? Sir, kasi nagsimula po kami sa loob as a partner lang po na isang company. Ano po? So, hindi po under our name. Parang hindi kami subcon but partner na isang company na attached doon sa project na yan. So, together, 2 companies, gumawa po kami pero yung nakapangalan po yon doon sa isang company, yung project. Okay. Kaso po yung company na yon hindi po kami company na po kami na pinayad namin. Sir, tsatsapin naman kayo, sir. Lumabas ho kayo, sir, ng building kung pwede, sir. Labas pa ng konti, sir, sa open talaga na area. Okay, para hindi kayo magtsatsapi, para maintindihan po ng inyong mga empleyado yung mga sinasabi niyo po, sir. Please. Alright. Hello, sir? Sir, malinaw na po, nadidinig. Yan, clear na po, sir. Sir, bali ang history po kasi nag-start last year po. So, pumartner po kami sa isang company na sila yung nakapangalan sa kontrata. Odette, tawagan mo nga ulit si sir. Pakita, sir, hindi kayo maintindihan ng mga tao nyo rito. Baka pwede, sir, lumabas kayo sa building, sir. Nasa loob pa rin kayo ng building. Hello, sir? Okay. Odette, sabi mo sa kay sir, humanap ng maganda-gandang area. Hindi importante kasi yung sinasabi ng presidente nila para lahat ng mga empleyado nandito maintindihan siya at marinig, maunawaan. Importante yung mga nasabi niya po kung na yung part na napakinggan ko. Okay. Ulitin natin ulit. One more time. Mr. President Yes, sir. ng CBSI. Sige, sir, Opo. pakiulit-ulit yung sinasabi nyo. Sir, kasi nagsimula po kami dyan October. Kasi ayoko naman po tulugin yung kliyente namin Odette, wag muna kayo tumawag sa dole, Odette. Hintayin yung signal ko, okay? Mamaya mag-hold yung dole na matagal hanggang sa bababaan tayo. Wag. Okay. I'm sorry, sir. Sige, wag sabihin yung pangalan ng client nyo. Sige, hindi ko na po ulitin. Sige. Sige po. Hindi ko na ulit-ulitin, banggitin yung Okada. Last na po yun. Sige po. Please, sir. Opo. Sir, Sige po. sir, nagsimula po kami dyan kasi October. Nag-partner po kami sa isang contractor din. So ngayon yung project namin, nakapangalan po sa contractor na yun at ang bayad, diretso po sa kanila. Okay, at yung contractor na yun, itinakas po yung pera. Ganun ho ba yun?
Pinatatanggal na po siya dun sa project po. May claim po sa kanya ngayon na medyo malaking amount po na hindi po kami nabayaran. Okay. So, So, hindi po kami nabayaran ng malaking amount po, hindi ko na po i-disclose. So ngayon, since ito po namin yung project na yan at nakikita namin na ito yung magandang project, tinuloy po namin. Tinuloy po namin yung project. Tapos ngayon, although nakadiretso na sa pangalan namin, wala pa po kami actually nakukuhang collection dun diretso sa pangalan namin. very Yun good. po yung totoo. Okay. Wala po kami nakukuha pa. I believe you, sir. I believe you. Pero yung sa amin naman dito, sir, sana bago kayo tumayo ng isang kumpanya, isang korporasyon, dapat mahaba po yung PC nyo. Dapat meron ko kayong proper capitalization na up to at least, kung akong tatanungin, up to 6 months na kapag hindi kayo nabayan ng kliyente for whatever reason na delay, meron kayong PC. Mahaba-haba yung PC nyo na pang-abono hanggang Opo. sa kayo mabayaran on time. You follow me, sir? Opo. Oh, hindi yung sir kayo sasalpak kayo, eh gusto kong Opo, maging sir. sandali lang sir, gusto kong magkontrata sa isang kumpanya pero wala naman akong pera, pero asahan ko na lang na sana magbayad to on time. Eh paano kung hindi nagbayad on time? Or mangungutang na lang ako pag hindi nagbayad on time yung kliyente. Wag ho dapat ganun magnegosyo. Hindi ho yung tamang pagnegosyo yung ganun. So Opo, sir, sige. opo, sir. So kayo ho sir ay magbibigay ng peras dito sa kanila. Sabi mo magka-cash advance kayo? October last year pa po kami. Sir. Okay. Okay. Wala po kami nakuha doon sa pinartner na kayo, pero tinuloy po namin yung project. I understand that, sir. Pero nasabi Opo, ko na opo. kanina, sana, sir, kung tinuloy niyo yung project, pinasok niyo ganitong klaseng malaking kontrata, dapat malaki din po Opo. yung inyong capitalization. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan ko po. Okay, so, sir, Naintindihan ko. ngayon, a very important question. Paano naman po yung kanilang isang buwang sweldo? Ano nang mangyayari, sir? Hindi, sir. Ang ano cash advance, kayo nga po kasi, nangutang po kami personal, so magpapa-cash advance kami today. And then sa Monday po, ibabayaran po namin sila kasi tinawagan na po kami ng bangko actually nung Tuesday. Magkano naman po yung So, papakash advance ninyo? maliit lang po, sir, para lang matawid yung itong week na to. Okay, sandali lang po, sir. May gusto magsalita. Sino gusto sa inyo magsalita? May nag-text daw po sa Sige po, housekeeping. sige po. May nag-text daw po sa mga housekeeping, 400 daw po. 400 pesos? Sabi po, sino ba yung nag-text sa inyo? Sir naman, insulto naman po yan. Wala pa sa isang araw nilang sweldo yan, 400 pesos. Kulang pa po yan sa pamasahe. Yung ano po, yung pera po doon sa housekeeping kasi, under po yan ng isang tao na nakasub ko. sa amin. Sir, it doesn't matter. 400 pesos cash advance bawat isang Hindi, sir. tao. 1,000 lang po yung kaya namin ibigay na cash advance actually, sir. 1,000. Sir, ang sweldo nila sa Monday po mababayaran kasi yun lang po ang release ng loan namin. Okay. Sa Monday, Sa Monday, opo. payment in full. Pero Yes, sir. today, Kasi- 1,000. Opo. Oo, sir. 500 to 1,000 kung ano po yung mag-casha dun sa Hindi, pera sir. na nakuha namin. 1,000 mo na, sir. Oh, hindi to, sir. Kakausapin. Nandito na may mga partner ko po. Okay. Nagpupuling lang kami ng pera, sir. Kung ano yung nahiram namin, kaibigan. Sandali lang, sir. Sandali, sir. May gusto magsalita. Sir, excuse me, sir. Magsasalita si Ma'am Maria Arlene. Sige po, ma'am. Sir, ilang beses na po kasi siyang nangako. Okay. Siguro mga 2 weeks ago na sasabi, ito ganitong oras, ganitong araw, bumalik kayo, Tapos ganyan. Pero pagdating namin, sir, minsan walang tao sa office. Kumbaga, sabi niya, tao siya, tao kausap. Kami, tao din kami. Tama. Paano naman kami? Mga single, yung iba single, lalo naman yung may pamilya. Tapos kami, tulad sa akin, nangungupahan, pagkain, pamasahe. Di ba? Pagkain pa. Kumbaga, sila, nakasettle na sila sa kanila sarili. Kami. I understand. So sir, ano hong guarantee na sila ay mabibigay ng tigo 1,000 and then sa Monday sure na payment in full? Yung kasi, sir, ganito. Ngayon po, nanghiram po kami ng pera. So, nakakuha po kami. Actually, simula nung Hindi, Tuesday. sige na sir. Hindi, para shortcut tayo. So, ngayon sir, mabibigyan sila ng 1,000 Sir, each. nag-announce na po kami sa site, 3 o'clock. Okay, 3 Kanina o'clock. po kami nag-announce sa And then tanghali. sir, yung sweldo nila payment in full sa Monday. Sa Monday po, ang Monday po kasi, ang pangako ng bangko, 9 o'clock ang release ng umaga. So, syempre, bibilangin pa po yan and everything. So, mga alas 2 po. Alas ng hapon. 2. Okay, sandali sir. 3 o'clock. Hintayin 3 mo na. o'clock, sir. Ako muna. So, igagaranti nyo po, sasamahan po namin sila dyan, 3 o'clock, Monday, mabibigay na yung sweldo nilang buo. Kapag hindi 3 po, o'clock po. opo, 3 o'clock, mabibigay na po. Kapag Opo, hindi po opo. nangyari yan, sir, believe me, believe you, tatawagan ko po yung inyong kliyente. Opo, opo. Okay, sir? Siyempre, Okay, ayaw sir. nyo kasing Okay, malaman ng buong people, yung inyong Yes, kliyente, sir. Yes, sir.
then ibubulgar ko ng inyong kliyente at tatawagan po namin. So, sige, sir, ha? Yes, sir. Ngayon Opo. po, 3 o'clock sa site, 1,000 pesos. And then Monday, payment in full by 3 o'clock. Pag hindi po Yes. nabigay by 3 o'clock, tatawagan po namin yung inyong kliyente. Yes, sir. Yes, sir. Yes, And sir. believe me, sir, yung pong inyong kliyente, yung presidente po na inyong kliyente, na-meet ko na in person sa Miss Universe. Yung sa Opo, Miss opo. Universe pageant, in fact, may picture pa nga Yes, ako dito sir. sa cellphone ko eh. At pwede ko siyang Opo, opo. tawagan. Naiintindihan ko Isusumbong ko po, sir. kayo doon. Opo, sir. Okay. Actually, sir, alam naman nila yung ginagawa namin. Hindi Okay, ko naman very ho kami nag... Hindi, pero sir, Opo. sasabihin ko doon kay Mr. Blanc na, hey, Opo. arigato, gozaimasu. Bayad moshi-moshi. Kung hindi. O, di ba, sir? Opo. Okay, Opo, sir. sige, sir, ha? Sige. Okay, sir. Salamat, sir. Salamat, Thank sir. you. Magandang Salamat hapon po, sir. salamat. Okay, Okay, good mga afternoon. ma'am, sir, ganito ang gawin natin. Ngayon daw po, 1,000. Ibibigay po yan. I'm very sure yan. Siyempre, ayaw nila maipit. Sa Monday, we will make sure na kayo mababayaran by 3 o'clock. Salamat po. Kasasamahan po namin kayo doon sa kumpanya ninyo para mas siguro kapag hindi ako nagbibiro. Tatawagan ko po yung pinaka-may-ari mismo nung Maraming salamat. kumpanya. May number po ako noon. Yung sinasabi nila, sir, na ano, katulad na napunta kami dito, lagi nilang binabanggit na tatanggalin na kami. Hindi sir. Hindi ma'am. Pag ginawa nila yan, illegal dismissal ang tawag yan. Mas lalo sila malilintikan. Aakyat natin yung reklamo sa NLRC. Sige po. Okay na po yan, ma'am. Sige na. Basta't Monday na po. Ma'am, mag-newsbreak na tayo. Thank you po. Newsbreak na tayo. Sige po. Sige po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887 Tulfo o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, sige. At least maayos naman pala yung presidenteng kausap. Hanapin ko nga rito yung picture ng pinakamayari ng kanyang kliyente. Kasi inihonggo mo lang yun eh. Di ba? Hindi, nasa picture ko. Hindi, sa picture taking. At pinakilala sa akin yung sa Miss Universe pageant. Parang nakita ko nga yan, may picture kanila. Wala rito. Wala. Doon sa isang cellphone ko. Na-picturean ko eh. Sabihin ko, moshi-moshi, ha? Moshi, arigato, Arigato gozaimasu. gozaimasu, ha? Sweldo. Sir, Ikaw bigay sweldo, ha? Oo. Yaman-yaman naman eh. Lapad lang katapat yan. Sige, andito po si Alma Salilay. Eto si kapatid at gusto rin niyang paalis na o ma-rescue si kapatid niya na 23 years old. Kasambahay kasi yung kanyang kapatid idol para ireklamo yung kanyang amo dahil nais na daw po nitong umalis pero ayaw pa rin siyang payagan nung kanyang amo. Bakit kaya? Sige po, ma'am. Miss Alma, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, sir. Yung inyo pong kapatid ay si Ma'am Roxanne. Roxanne po. Okay, gusto niya na po umalis. Oo. Alisin. Ito, diretso na tayo kay Roxanne. Roxanne, Miss Roxanne? Miss Roxanne? ano mo, Magandang hapon sa iyo, Roxanne. ako si Hadiume. Saan na ito? Yung amo niya. Si Miss Ume. May ako si Juan Hadiume, matanda na ako, kamagsi 73 din ko. Oh, 73 years old. Sir, Opo, ma'am. ang nangyari rito, ang bubay na pumunta diyan, ang asawa niya, nabalay ko. Tapos, nag-iwalay sila na hindi ko alam. Ma'am, nalalayo po kayo sa pinaka-issue dito. Ang issue po, yung inyo pong kasambahay na si Roxanne gusto na pong umuwi. Pauwi nyo na po. Oo, kakahapon nagaling rito si Kuan. Nasabi ko na, pauwiin kung gusto mo makakauwi. Okay, Kasi ma'am, naman- gusto niya po umuwi ngayong araw na ito. Baka hindi naman pumunta rito. Wala namang problema. Kakahapon nagaling rito si Alma. Na itong bubay na ito na parang makulang-kulang sa parang Kuan. Na Sabi niya, bitawan mo. sandali lang pa. Sabi niya, kulang-kulang ka raw. Hindi yung kapatid ko ang kulang-kulang. May pagka-special child yung kapatid ko. Oo, Sir, sandali lang galing po. po ako Mindanao, sir. Pinunta ko lang dito talaga. Ang purpose ko yung kapatid ko Okay. makauwi. Miss Umi, so special child pala itong inyong kasambahay. Hindi Dapat, kasambahay na yan. Kainano ko na parang anak ko. Binibigay na magandang kwarto. kasambahay ba siya o ampon? Walang usapan. ang- Basta ang- ano ko sa kasambahay lang kanya na siya. parang- Siya lang nag-aano na kasambahay.
Ampon. Pero kasambay talaga yung kapatid ko. Miss Umi, pauwi niyo na natin. Ang gusto ma'am. ko lang, sir, makauwi talaga yung kapatid ko. Makakauwi siya. Makakauwi siya. Iniwan ko yung mga anak ko doon, wala akong Okay, asawa. sige. Ngayon po, Sa pauwi natin. Mindanao. Okay, Ma'am Umi, Ano ba yung ginagawa mo? kami pupunta dyan para masundo na po si Roxanne. Ano po? Please naman, napausapin mo kami maganda si Sige, Alma. usap kayo. Sige. Galit yan sa asawa niya kasi bilay ko Di, walang kilalaman yung asawa. Hindi, usap Ay, kayo. anong oras na ibibigay ko naman si Roxana? Usap Papuntahin kayo. mo nito si Alma. Hindi ko naman ito inaano na kasambahay ka. Inaano ko na parang inaanak ko siya. Sige, Ha? usap kayo. Pinaano ko siya. Okay. Pinupup ko siya na maayos. Ma'am, sandali ma'am. May gusto. gustong sabihin si Miss Alma. Kade, Sandali. Alma! Oh. Mahuwa ka naman sa parang anak ko kayo. Ano ba yun? Huwag mo ako naman pahiyain sa Hindi. masyado na hindi ko naman ginagawa ang kapatid mo na kasambahay. Ginagawa ko siya parang inaanak ko. kasi talaga, Kade, yung pumunta talaga ako dito, nagpa-recruit pa ako para makuha ko lang yung kapatid ko. Nangutang lang ako ng ticket ko para makuha ko yung kapatid ko. Ibibigay ko sa'yo. Ikaw pumunta lang ako pumunta kahapon rito. dyan, sabi ko sa'yo, kukunin ko na yung kapatid ko, isasama ko pa uwi. nga, Sabi mo, sinabi ko sa'yo, dito na lang hanap. muna sa akin. Hindi ko naman, hindi ko kaya na sabihin sa'yo ulit, ipipilit si Roxanne na kukunin ko. Kaya ito na lang ang naisip kong paraan para kasama ko yung kapatid ko pauwi sa Mindanao. Kasi yung mga anak ko, iniwan ko dun sa Mindanao na wala akong asawa. Ako lang isa mag-alaga sa mga anak ko eh. Asa yung kapatid ko na yan, yung namatay yung nanay namin. Sabi niya sa akin na huwag mong pabayaan si Roxanne kasi kulang-kulang sa pag-iisip yung kapatid mo. At saka, yung talagang purpose ko sa pagpunta dito na makuha ko lang yung kapatid ko. Iniwan ko yung mga anak ko, 5, 4 yung anak ko dun sa Okay, Mindanao. makatanong ako, Ma'am Alma. Bukod kay Roxanne, meron pa bang kasama sa bahay itong si Miss Umi kasi 72 years old na raw siya? May mga anak siya doon. Okay, good. So, Ma'am Umi, kami pupunta dyan ngayon kasama po itong si Miss Alma para sunduin na namin si Roxanne. At saka Okay? yung sahod niya, sir, 5,000 lang yung nakuha ko sa mahigit 2 taon. Okay, at bibigyan niyo rin po... Pinipirmahan ko kapon. Pumunta ako doon kapon. Kumuha ko, binigyan niya Okay. ako ng 500. Okay, so Miss Umi, Ma'am, Oo. okay, makinig muna kayo. Ako lang magsalita. Ibibigay niyo po yung si Roxanne dito kay Alma at pagkatapos yung kanyang sweldo ibibigay niyo dahil kapag hindi niyo ginawa, ibabalik ko kayo sa Marawi. Sandali, papuntahin mo dito si Alma, kakagalitan sila sa kabila ko na yan, dito niya pinapunta sa akin. Hindi ko naman sila anuin ka, parang mga Okay. anak ko sila. Ma'am, sandali ma'am. Lola, okay, pasensya na po stop na po natin bulahan. Susunduin po namin dyan si Roxanne. At kapag nasundo po namin si Roxanne, pakibigay na po yung kanyang mga sweldo. Pwede ho ba? Sa'yo, Ma'am, huwag mo ako pahiyain sa maraming tao. hindi ko kayo pinapahiya, ma'am. Hindi ko kayo Nasabihin pinapahiya. ko kaya naman na punta ulit dito. Kung gusto niya ko magkasundo sila, kasama sa kanya, bibigay ko naman sa kanya. Hindi ko naman ito hiningi kay Alma kasi yan Okay. natin sa Sige, plan. ma'am, ganito gawin natin for the second time. Last na pala. For the second and last time. Darating po kami dyan. Kasama po itong si Ma'am Alma. May kasama mga pulis at taga DSWD. Susunduin si Roxanne at ibibigay mo si Roxanne kay Alma. At pagkatapos yung kanyang mga sweldo na hindi nyo pa na ibibigay nyo pa rin. Tama? Okay. Hindi ko naririnig. Sinasabi mo kayo, matanda na ako na. O sige, itong- ulitin ko po ma'am. Isa na lang, one more time. Si Alma pupunta dyan, kasama ang mga pulis, kasama ang barangay, DSWD, pati kami, para sunduin si Roxanne ngayong araw na ito. At kapag nasundo na namin si Roxanne, bibigay mo kay Roxanne yung kanyang sweldo. Yung kanyang mga sweldo. Okay? Okay. Pupunta na kami dyan. Ngayon na. Bago mag alas 5, darating kami dyan. Okay? Sige po. Very good. Assalamualaikum. Okay. Okay na po yan, ma'am. Okay po, Sige. salamat Samahan po, na lang sir. si ma'am doon sa... coordinate muna kayo sa Odette and Carol.
Klein, sabihin coordination sa Barangay DSWD at saka sa Women's and Children's Desk. Okay. Alright, at kami po'y magbabalik samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoreng ng Indomie siksik-liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglaloving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ng Bittergo na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Samantala, mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:34 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested and dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na bala. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:34 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nag-anunsyo na ang ilang malalaking bangko ng pagsasara ng karamihan sa kanilang mga branch bukas, September 1. Yan ay bilang pag-obserba sa pista ng mga Muslim na Idil Adha at ayon sa Bank of the Philippine Islands, sarado ang lahat ng kanilang mga sangay bukas. Ganito rin ang sitwasyon ng United Coconut Planters Bank, Metrobank at Security Bank. Magbabalik naman ang operasyon ng mga bangko sa Lunes, September 4. Nilinaw naman ng Security Bank na ang tanging operational na branch lang nila na bukas ay ang sangay nila sa Terminal 1 at 3 sa NAIA. Noong Martes, dineklara na Malacanang na regular holiday bukas, September 1, sa buong bansa bilang pag-obserba sa Idil Adha o ang Feast of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 592.3 News FM. Jessica David, Sanman, Kailanman Kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Mga kapatid,
Si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga! Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito, what's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura at nagmamapang kisame. Mag-Super Thorosil, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thorosil mo. Walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious waterproofing Super Thorosil. No back jobs. Piliin ang Thorosil White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para
para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1-2 sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang himpilang ito sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambasa 2017 na may temang Filipino, Wikang Mapagbago. Gamitin at paunlarin natin ang Wikang Filipino bilang wikang marangal, malikhain at mapagbago. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog. At may bisita tayo all the way from Alegria, Cebu, si Ma'am Elizabeth Lopez para humingi ng tulong tungkol sa mabahong babuyan sa kanilang lugar sa may sitio Balhaan, Barangay Madridejos, Alegria, Cebu. Maayong hapon po, Ma'am Elizabeth. Maayong hapon po. Okay, so Ma'am, ang pangalan po nitong babuyan ay Alegria Heavenly Stars. Opo. Alright, ano pong klaseng perwisyo ginagawa ito sa inyong neighborhood? Sorry, emotional kasi ako. Naiyak na si Ma'am. Sige po. Sir, matagal na po ito, sir. 2006 pa namin pinaglaban to. 11 years na. 11 years na po. Okay. Ano pong problema sa babuyan ito? Mabaho. Tapos yung, yung drainage nila, pag umulan, umaapaw, tapos pumunta dun sa mga sa environment po. Pati sa dagat po kasi yung lupa ko po nasa sa dagat po. So ano pong ginagawa ng mga kinaukulan so tuwing kayo po ay magrereklamo laban sa piggery na ito? Ewan ko po ba't nabigyan ng ECC po yan kasi nung 2007 po pina-inspect po namin yan. Ano pong nangyari sa inspection? May mga papers pa ako, bagsak po. Failed, nakalagay talaga failed. Failed. Tapos, okay.
After nun po, kasi yung mayor, wala talaga kaming laban, walang tumutulong sa amin. Bakit po ayaw umaksyon ng mayor? Kasi yung unang mayor po, bagit ko po pangalan po. Sige po, sige po. Si Mayor Raul Gisadio po, yan siya po talaga ang nagpapasok ng piggery na yan. Saan po tayo? Saang lugar ka sa Cebu? Alegria? Alegria po, Sitio Balhaan, Barangay Madre de Jos Sinong po. mayor nyo dyan ngayon sa Alegria? Yun po si Mayor Verna Magalion. Nakausap niyo na po si Magalion? Opo. Ano pong sabi ni Magalion? 2014 po, masigasig po siyang sumuporta sa amin. Okay. Tapos 2015, 2014 po, pinasok namin yan, nakapasok po ako sa piggery. Yun po, may video po ako. Okay. Kung anong itsura ng piggery doon. Ano po, in short, ano pong naging tugon ni Mayor Ano po? Magalion? Pinaano niya, hindi niya po binigyan ng permit to operate. Alright. Tapos, So in fairness, umaksyon po si Mayor. umaksyon po. Hindi niya binigyan ng permit. So Opo. ibig sabihin, illegal na ngayon itong Alegria. So kung hindi na nabigyan ng permit, bakit nag-operate pa rin? Yan ang tanong. Yun ang tanong kung Sige bakit po. Sige po. Kausapin natin nag-ooperate si pa rin. Mr. Wilfredo Listones, Municipal Administrator. Ito yung Little Mayor ng inyong lugar. Mr. Listones, magandang hapon po sir. Magandang hapon. Yes, magandang hapon po, sir. Rafi Tulfo po sa Radyo 5 dito sa Maynila. Sir, Yes, sir. ito pong Alegria Heavenly Stars Ventures Company. In fairness naman daw po sa inyong mayor, nagbigay na ho siya, hindi na niya binigyan ng permit to operate itong Alegria kasi nga po nakitaan ng maraming violation at hindi nag-fail na po. Sandali po. Pwede malakasan ng konti po, hindi po masyadong marinig. In fairness po kay Mayor Magalion, Yes, sir. sabi po ng mga complainant, ng isang complainant nandito sa amin, hindi na raw niya binigyan ng permit to operate ito pong Alegria. Kasi nga po, nakitaan ng maraming violation. At isa na nga doon, nag-fail po ito sa inspection ng ginawa para sa ECC. Opo. Now, ang tanong po, kung hindi na po nabigyan ng permit ni Mayor Magalion, bakit nag-ooperate pa rin po itong Perwisyong Piggery na Alegria, sir? Sir, ang pagkakaalam ko po, kasi noon, sinera yan ni Mayor. Okay. Dahil may maraming nag-complain. Okay. Doon sa mabaho na piggery. Okay. So, sinara ni Mayor, I think 3 times yata, pero medyo lumalaban yung may-ari. Kaya na sinampahan si Mayor ng kaso doon sa may-ari. Kasi pinapakita nila, kompleto daw sila sa mga dokumento, galing sa EMB, galing sa iba't ibang mga dapat na mga required doon sa ng operasyon ng piggery. Kaya nagkakaroon sila ng nagkakaso noon po. Tapos nagkausap ulit na kasama na yung ibang mga complainant at sabi nung may-ari na gawin nila ang lahat na mawala yung baho ng Pero teka muna sir. Paano po madimanda yung mayor samantalang ginagawa lamang niya po yung kanyang trabaho bilang alkalde, ama ng bayan na nilapitan ng taong bayan sapagkat merong isang piggery na perwisyo sa kanilang lugar. So ang ginawa ni mayor, which is just right, wag nang bigyan ng permit. So bakit siya dinimanda? Dahil doon. Bakit? Nabanggit nyo na po nabanggit nyo na po yung mga reasons. Opo. Pero sir, kahit saan pa korte makarating, kataas-taas ang korte, merong karapatan si mayor na magbigay o mag-decline ng permit to operate ng anumang negosyo sa inyong lugar. Di po ba? Yes, sir. Yes, sir. O especially kung ito po ay inireklamo na ng maraming residente, ng maraming constituent, number 1. And then number 2, nagsagawa na po ng ECC inspection at nag-fail daw po ito. And then number 3, totoo naman po talagang perwisyo at marami pong violation. So ano pong kakatakot ni Mayor? Di ba, sir? Yes, sir. Tama yun, sir. Pero nung nagsampa sila ng kaso,
hindi rin naman nag-prosper yung kaso nila dahil nga Kung hindi pala ginawa ni nag-prosper, Mayor. sir, so ang gawin ni Mayor, full force of the law. Dapat ang ipatupad niya dyan dahil nagmamatigas itong may-ari ng piggery, isa-isa, kunin yung mga baboy na yan, kumpiskahin, di ba? Dahil ayaw nila maniwala, sir, ayaw nilang tumugon dun sa kautusan ni Mayor, i-dispatch siya para ma-clear po yung lugar ng mga mababahong baboy. Opo. Di ba, sir? Kasi sir, kapag hindi naging matigas dito si Mayor, mawawalan respeto ang taong bayan sa kanya. It's one against many. Many people are complaining against this piggery, against this one piggery. Now, kung lalambot si Mayor dahil lamang sa isa, pagdating po ng eleksyon, delikado si Mayor sa boto. Isa lang ang boto nitong Alegria, samantalang yung mga napiperwisyo, marami sila. Kaya nga, kanina po, nung tumawag yung si ma'am, galing po sa inyong office. Ayan, sir, Osap. Tinawagan ko rin si Mayor. Opo, ano sabi ni Mayor? Sabi ko kay Mayor, Mayor, na tumawag dito yung galing sa office ni Mr. Tulfo tungkol doon sa piggery. Sabi niya, tapos anong sabi mo? Sabi ko na nasira na natin yan noon, pero nagkakaproblema dahil sinampahan ka ng kaso. Sabi ni Mayor, mabuti nga at tumawag sila para may mga katulong tayo dito sa pakilos nung pagpaalis ng piggery. Okay. So yun ang sabi ni Mayor. Sir, wala pong ibang magpapasara niyan, magpapasara kundi kayo po, sir. Hindi po pwede ang barangay kundi kayo sa Mayor's office. Kasi kung hindi niyo po kayang isara yan, sino pa pong pwede magpasara niyan? Alangan ba naman si President Rodrigo Duterte? Hindi na po siguro pakikialaman ni President Duterte ito. Sir, call po ng Mayor's office yan. Hindi sa pagmamayabang, sir. Kung akong mayor, nabigyan ko po yan ng warning na meron silang violation at hindi pa rin po sinunod at napasara ko na, dinimanda ako, pagkatapos inanalo ako sa demanda. Ang susunod ko pong hakbang, gagawin ko yung nararapat, meron naman po siguro kayong pulis dyan, kapulisan, meron din po siguro kayong mga task force dyan, di ba? Environment, di ba? Sanitation, health. Then, i-raid nyo po yung lugar na yan para kunin na po yung mga baboy. Isara na po yung piggery and then idemanda na po yung may-ari. Meron pong katawag sa kasong yan na dinimanda po si Mayor dahil ginagawa lamang niyang trabaho at na-dismiss yung kaso against Mayor, then illegal prosecution or something, di ba? Si Mayor naman ang magdidemanda laban sa piggery na yan para mabigyan ng leksyon yung piggery na yan. Opo. Sabi nga ni Mayor kanina na sa Monday, nag-order na siya ng emergency meeting sa gusto ni Mayor na makipag-meeting doon sa buong ng munisipyo para mapag-aralan kung paano i-pressure ulit itong piggery. Sir, may gusto sabihin si Ma'am Elizabeth, yung complaint namin. Sige. Pwede Bisaya na lang po? Sige po. Sir, pinakatuig na may hangyo, sir. Ang inyong promise, sir, at 2015, with Attorney Rex Fernandez nga, usa lang ka violation since starting at 2015. Usa lang ka violation inyong ipa-close. Unsa naman nun, sir, 2017 na. Maulang gihapon ang sitwasyon. Sigihan namig saad 2006 saad nga ayuhon. Unsa man na nga sige man nang gyapong pabaha. Okay. So, sir, sa nakikita ko, nagiging malambot si Mayor dahil A, meron siyang kinakatakutan at B, baka naman friendship na niya itong may-ari ng piggery. When I say friendship, alam niyo na po siguro ang ibig sabihin niyan. Siyempre, pag friendship na, friendship with benefits, hindi na pwedeng galawin. Alin ho kaya doon sa dalawa, sa A o sa B? Hindi naman siguro ganun po. Kasi Hindi sir. Dalawa lang po talaga doon, sir. A, takot si Mayor. Nabanggain itong si Alegria. Di ba, sir? Or B, friendship na niya itong Alegria. Alin lang po doon sa dalawa? Wala na pong iba, sir. Promise, wala na iba. Pinaka ko po dyan, yung medyo natatakot si Mayor sa yung... Wow! Kasi nga, natatakot si Mayor. Okay, sige. Natatakot si Mayor. Dinimanda si Mayor at natalo yung nagdemanda sa kanya. So dito dapat ipakita ni Mayor yung bangis ng batas ng Alegria, Cebu. 'Di ba? Apo. Sir,
Di ba nanalo Yes, sir. ka mo? Di ba? O na-dismiss. So ibig sabihin, na-dismiss po yun. Okay, ibig sabihin, pinapanigan ng korte si Mayor sa kanyang desisyon na gawin ang nararapat para sa Alegria. Kasi di ba, kaya si dinimanda dahil hindi na gusto ng Alegria yung ginagawa ni Mayor. Di ba? Kaya si dinimanda. Ngayon, pinanigan ng korte si Mayor. So ibig sabihin, sabi ng korte, go ahead, tama yung ginagawa mo, keep doing what you're doing. Parang ganun yun, sir. Di ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. kaya nga, sir, dalawa lang talaga, sir. Sorry, sir, ha? Takot si Yes, Mayor. okay, sir, okay. Ngayon, aalisin ko na po yung takot si Mayor. Hindi na po takot si Mayor kasi nga po, nanalo na po sa korte. Okay? So, baka naman, sir, si Mayor at itong si Alegria ay friendship po, sir. Sa tingin ko, wala po dyan. Nasa ano talaga kasi kapag... Okay. So, sir, pag kung hindi po takot si Mayor at hindi friendship ni itong Alegria, ipakita nyo po and you owe it to your constituents na ipasara na, sir. So, yun ang ipaparating ko kay Mayor, Sir Tolpo. Oh, ito na po. Ito na si Mayor. Mayor Berna Magallaon. Magandang hapon po, Mayor Magallaon. Magandang hapon, sir. Si Rafi Tulfo po dito sa Manila, sa Radyo 5, sa TV5. Mayor, okay, dinimanda raw po kayo nitong Alegria dahil nga po pinasara nyo nito. Pero kayo po pinanigan ng korte dahil na nabasura po yung kaso against you. Tama ma'am, Mayor? Parang may tatapusin pa sana na kaso, sir, sa korte. Parang ganun. Parang ganun. Okay, tapos na. Okay. Now, Mayor, karapatan nyo po bilang isang mayor at hawak nyo po ang BPLO na wag po bigyan ng permit ito. Now, kung hindi po nabigyan ng permit itong Alegria dahil po sa dami-daming violation, then meron po kayong kapangyarihan na para ipasara ito. Tama, Mayor? So, ipasara nyo na po ito, Mayor. Gamitin nyo po yung power po ninyo na ibinigay sa inyo ng batas na dahil kapag walang permit, hindi pumasa sa inyong BPLO, isasara ang anumang business establishment. Tama, Mayor? Yeah, parang ganun, sir. Actually, may ginawa na talaga kami para dyan, sir. At tapos, ang ano lang, kasi may mga nakuha silang mga documents from DNR, EMB, at saka parang sa province din yon. Tapos, pero on our side, talagang pinasira namin yon. Pero, may along the way sa ilang linggo namin na pagpasira, may mga sitwasyon talaga na parang ano talaga ba, sir, ba yung may ano ba anong Tagalog diyan, parang may problema talaga sa ilang linggo namin na pagsara. Tapos hanggang sa ano po yung problema, Mayor, sa pagpapasara? Yung yun bang kasi ano na talaga, marami na kaming ginawa for ilang buwan ba yun na gano'n. Tapos yung sa management sa Piggery, nakakuha din silang ng mga iba't ibang mga documents from the NREMB, nakakuha din sila doon sa parang sa province. So Mayor, sorry po, Mayor, okay, ang pinag-uusapan po natin dito yung kapangyarihan po ng LGU na magbigay o hindi ng permit sa anumang negosyante, sa anumang negosyo sa kanilang lugar na kinasasakupan. Tama? So ito pong Alegria Heavenly Stars Ventures Company ay nagninegosyo sa Alegria at hindi nyo po binibigyan ito ng permit dahil nakita nyo po maraming violation. Tama? So, yes, karapatan nyo po na hindi bigyan ng permit. At kapag hindi po nabigyan ng permit, as simple as ABC and 1 + 1, ergo, pwede nyo po itong isara at kapangyarihan po yan ninyo. Nasa kapangyarihan nyo po ninyo, yan ay pasara. At kapag nagmatigas po ito, pwede nyo naman po sampahan ng kaso yung may-ari at pwede nyo naman po kunin ang mga baboy. Ipadlock po yan. At kapag nagmatigas po sila, kakasuhan nyo po itong may-ari dahil sa pagmamatigas. I know there is a case na pwede po ma-file sa kanila.
Mayor, Okay, alam niyo po 'yan kasi mayor po kayo, ako hindi. Pero nakakaintindi po ako dahil ang dami ko na pong ganitong klase mga kaso in the past na hindi po kami nahirapan. Sa inyo lang po mukhang hirap na hirap po itong mga constituent nyo dahil parang hindi nyo po kaya. Ayan, Mayor, kung nanonood kayo ng TV namin ngayon, naku, Mayor, ang daming potek, ang daming dumi, parang basura. Sos Mariosep, daig pa yung tambakan ng basura. Mayor naman, alang-alang po sa, Mayor, why be afraid of one person? Diba? Na pumapalag. Why not be afraid? Why not be afraid of the many constituents, diba, who are complaining against this one person? Marami kaming ginawa diyan. Ang problema lang hindi nag-sustain yung mga tao din sa Balahaan, sir. Okay, ma'am, may salita. Hindi. Miss Elizabeth, hindi ka lang nag-sustain. Mayor, ayog ina wala may mag-sustain, Mayor, until now maunang niabot ko dire. Kay kami, ang uban nang surrender, pero da aming nga mo surrender, Mayor. Nahadlok lang yung ka nga magubot, Mayor. Kaya nahadlok ka nga na yung mga guns. Masyadong matapang yung may-ari. Yun ang rason. May mga guns. May mga guns daw. Pati kami may threat na. Pati kami hinabla din for trespassing. Nasa labas lang kami. Nag-audience kami nung pagpasara. So, Mayor, Mayor, diba? tigas talaga. Yan, ang sabihin mo na natakot ka sa kanila talaga. Oh, so takot pala talaga si Mayor. Oo, kasi may magubot daw, magkagulo, kasi may guns na daw doon, may ano, nandun kami, wala kaming tulog, nagbantay kami doon pagsara ng ano. Tawagan mo ngayon Malacanang Action Center, Odette. Ayun, Carol, tawagan niyo Malacanang Action Center. O subukan niyo rin yung governor ng Cebu. Governor ng Cebu or hindi, Malacanang Action Center. So, Mayor, Yes, natatakot ho pala kayo. Dahil may mga gusto po ito. Marami talaga kaming ginawa dyan. Pero along the way, parang may problema na talaga. Pero anyway, we will review about that. We will have an emergency meeting on Monday about it, sir. Thank you so much, sir. So, sa Monday, ma'am, magkakaroon kayo emergency meeting pertaining to this. Mag-convene kami, sir. Okay. Okay, so pwede namin kayo babalikan, ma'am, sa Tuesday? In the afternoon ng Monday siguro. Tuesday pwede, sir. Tuesday. Sige. Mayor, kung kayo po ay natatakot, sige, tutulungan po namin kayo, Mayor. Tatawag po kami sa Malacanang para asistihan kayo kung yung guns po ang kinakatakutan ninyo. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Salamat po, Madam Mayor, ha? Okay, sige. Thank Thank you. you. So, ma'am, buti nagsalita si Ma'am Elizabeth. So, maraming guns pala ito kaya takot si Mayor. Oo, pag serve ng sir, pagka kinagabihan, wala kang tulog kasi maraming pumapasok na mga trucks. Tapos may mga armas. Maraming taong pumasok, hindi namin kilala. Anong ginagawa? Ewan, basta pumasok lang doon. Tapos sabi nila, mga taga-bundok daw yun. Tapos wala kaming tulugan. Anong taga-NPA? Ewan, yun ang term nila, sir, taga-bundok. Hindi namin kilala. Hindi, alam ko. Tapos, in fact, yung mga NPA galit sa mga naninira ng kalikasan. Ibang taga-bundok siguro, sir. Hindi NPA. Anong taga-bundok? MILF? Yung may mga hard killers siguro. Yun. Kasi talagang takot kami, sir. Sige, naintindihan ko yan. So tawagan natin, mag-news break muna tayo. Tatawagan po natin yung governor's office kasi hindi naman chartered, hindi city itong Alegria, no? Oo. So under sa governor's office. So, province po. Humingi tayo ng tulong sa governor ng Cebu. And then kung hindi, akyat tayo sa Malacanang Action Center. Actually po, may nakausap ako si Bats Tribulano po to sa Penro. Sabi niya tutulungan kami. Sabi niya this week daw mag-conduct sila ng pero tinawagan ko, tinext ko, ayaw sumagot. Baka natakot na rin. Hindi ko na alam. Pero I'm sure yung Malacanang hindi matatakot. Tawagan si Espinido. Kaya nga, nasa Iloilo siya ngayon. Dapat ipa-assign dito nasa Iloilo na siya dito ngayon. natin kailangan yung mga katulad ni Chief Inspector Espinido. Yes, sir. Ang dami kong papers natin kasi nag-compile talaga. Pigiri lang ito Pigiri lang to Pigiri lang yan. Nako, Espinido, nasaan po kayo? Chief Inspector Espinido. Anyway, news break muna tayo, mamaya po, babalikan po namin kayo, ma'am. Okay? Alright, at ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men.
3K battery dare to compare. At ng JNT Plasticware ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine na mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried Acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:08 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. At ito po ay nag-aalis sa baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa mupaa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mapibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:08 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nagsagawa ng barikada sa kalsada ang grupo ng Kadamay at ang mga pinapaalis na residente sa floodway sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Ipinoprotesta ng Kadamay ang pagpapaalis sa mahigit 1,000 pamilya na nakatira sa floodway sa may Javier Bridge hanggang Ortigas Bridge. Danger zone at bahagi ng National Project Zone ng Build program ng administrasyon ang naturang lugar, kaya kinakailangang gibain ang mahigit 600 bahay roon. 1 taon na umanong naibigay ng Pasig LGU ang notice to vacate at naglaps na ngayong araw. Naiulat rin na nagbigay naman umano ng relocation ng Pasig LGU at NHA sa Kalawang, Quezon, pero ayaw itong tanggapin ng mga mapapaalis na residente. Philippine Standard Time, 3:09 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Jessica David, Sanman Kailanman Kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff, may canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because your health means everything. Drink Organic Acai. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic Acai. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic Acai. Organic Acai. Organic Acai. Mahalagang paalala, ang
Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig mo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Hey, have you heard? What happened? Nagsigawan sina Evidencel at Autotelic. Ha? Anong nangyari? I think you have to hear it to believe it. Watch the explosion of pop and indie rock only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Lentrek naman. Lahat ng tindahan pinuntahan ko, walang mabiling Lentrek. Sir, wala nang Lentrek ngayon. Hometrek TC na. Hometrek TC? Pareho ba yan ng Lentrek? Parehong-pareho. Parehong Jardine ang distributor, kaya sigurado ang quality. Parehong mabagsik at mabisa sa pagpuksa ng anay sa lupa. Kaya ang Lentrek, Hometrek na ngayon. Sigurado ka sa Hometrek. Lentrek? Pareho naman pala eh. Pabili ng Hometrek. Sa Hometrek TC, goodbye anay. Bumili lang sa mga Hometrek authorized dealers mula sa Jardine Distribution. Goodbye, Anay, sa Hometrek TC. Huwag hayaang bahay na pinaghirapay maubos ng mapinsalang anay na mula sa lupa. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol.
Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation.
At mga ka-Grab, ka-Driver at ka-UB Express at sa lahat po ng mga nakikinig, kayo po ay inimbitahan na bisitahin ang Payless Car Care Center upang makakuha ng diskwento sa gulong, baterya, change oil at marami pang iba. Ito po ay sa darating na September 9 para sa grand opening ng pinakabagong branch ng Payless at ito po ay matatagpuan sa Lot 527, 82H, Mindanao Avenue, Barangay Talipapa. Diyan po yan sa may Sauyo, Quezon City. At ito po mga kapatid, ang unang 5 customers na magpapabook sa araw ng September 9 sa Payless Mindanao Avenue ay makakatanggap daw po ng special gift voucher. Kaya kayo po ay pwedeng tumawag sa 790-7090 at kayo po ay hanapin nyo si Miss Krisha Pinga para po sa karagdagang impormasyon. At meron tayo dito ng bisita, Idol. Isa siyang doktor, tama po ba? Dr. Ed Lazo, andito siya ngayon at actually, pangatlong balik na ata ito ni Dr. Okay. Kasi gusto niyang ma-actionan, Idol, yung problema niya na matagal na niyang nilalapit sa barangay pero hanggang ngayon daw, wala pa rin nangyayari. Ito yung sulat na mula sa barangay. Doc, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Ano po yung gusto niyong ilapit sa barangay sana, sir? Ang kahilingan ko lang po sana ay maipatupad nila yung kanilang inilabas na desisyon tungkol po doon sa obstruction na aking inireklamo. 1 taon na po't kalahati ang nakalilipas. Ano po yung nag-obstruct sa Yung inyong pong lugar? sasakyan ng aking kapitbahay na nasa harap ng aking gate. Ano po yung sira? Hindi po. Palagi yung nagpa-park doon. Nagpa-park doon kasi wala pong garahe yung kanilang bahay. So, palagi yung naharangan yung inyo pong driveway? Yun pong kasi aking nakakapasok naman po ako at nakakalabas para sa isang sasakyan. Okay. Ngunit yung aking garahe po ay 2-car garage. 2 pong sasakyan dapat ang papasok doon. Sa pangkasalukuyan, 1 lamang po ang aking nagagamit dahil mula po nung ako'y mag-retire at kinausap ko na i-clear yung driveway para makapasok yung mga sasakyan ng aking mga anak pagka dumadalaw sa akin, hindi pa po na ipatutupad ang desisyon nila hanggang ngayon. Sige po. Mr. Rolly Pastor, Barangay Secretary ng San Bartolome, Quezon City. Magandang hapon po. Mr. Pastor. Yes, sir. Good afternoon po. Sir, alam niyo na itong reklamo ni Mr. Ed Lazo? Opo. Matagal ho namin pinagganuhan yan dito, hinandle dito. Bakit sir hindi nyo ma-handle? Napakasimple pong complaint to kung tutusin. Opo, kasi nga, ang dapat ho kasing mag-implement ang Department of Public Order and Safety ng Quezon City. Bakit Dahil meron silang, may towing po kasi sila. Ang barangay po kasi walang towing truck. Okay. Pero, sir, mas maganda kung kayo po mismo ang tumawag sa Department of Public Safety ng Quezon City para mas mapabilis po yung pagkilos nila. As opposed to kung Mr. Lazo ang tatawag na baka medyo magiging mabagal yung proseso. Kung kayo po bilang sa barangay, sabihin nyo na pagdesisyonan nyo sa barangay, nasalo talaga itong sasakyan ni pakilagay nyo ulit yung karo. Mr. and Mrs. Ritumalta. Mr. and Mrs. Ritumalta. Opo. O, di ba, sir? Neighbor nila, oo. Okay, Sige po, natin ito, mapabilis natin. Excuse me, sir. Pakilagay nyo nga yung pangalan ulit and Carol, yung complete name and address para, di ba, mapabilis na rito. Mr. Dexter Cardenas, Chief Traffic Operations Division ng DPOS. Magandang hapon po, Sir Dexter. Good afternoon din po, sir. Sir, andito po si Dr. Ed Lazo. Napakatagal na panahon na, sir, problema niya, ito pong obstruction sa kanyang driveway, sa kanyang garage, na kagagawan po ng kanyang kapitbahay. Ito po ay natalakay na raw po sa barangay. In fairness naman po sa barangay, uma-action naman po sila. Ang siste, sabi ng barangay, wala naman daw kasi silang towing truck na para ito na po itong sasakyan dahil talagang nakita nilang valid naman talaga itong sumbong ni Dr. Ed Lazo. So baka kayo, sir, pwede nyo na po maito itong sasakyan. Sige, sir, papuntahin po lang. Malaman na po yung exact address po, location po. Okay. Sir Ed? Doc. Ang sabi po kasi ng barangay, wala raw silang towing equipment. Doc, sinushortcut ko po. Apo. So,
Sir Dexter, kapag nandoon ulit yung sasakyan, pwede pong itawag ni Doc Ed Lazo sa inyo at magpapadala po kayo ng tow truck. Tama po? Mapapunta na muna namin ng tao, sir. Maganda sana, sir. Mapunta muna namin yung address na yun para makuha na kagad yung Okay. problema po. Sige po, Mr. Cardenas, talaga maasahan po kayo. Mabuhay ho kayo, Sir Dexter. Opo. Magandang hapon po. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sir Rolly. Opo. Salamat po, Sir Rolly. Yes, sir. Anytime. Magandang hapon po. Okay. Opo, maganda hapon rin po. Ganitong gawin natin. Tawag mo isang tao natin dito. Kasi matagal na palang reklamo ito ni Sir Ed. Sir, tapos na yung problema mo. Solve na. Sir. Salamat po. Solve na Salamat po po. yan. Ang gagawin po natin dito, sa oras na nakapark ulit itong sasakyan, upo ka rito, Aren, nitong si sasakyan ni Mr. and Mrs. Tumarca. Rito Malta. Ano po? Rito Malta. Sa oras na makita nyo nakapark itong sasakyan ni Mr. Ray Tumarca sa inyo pong harapan ng bahay, Opo. tatawagan nyo po itong si Mr. Cardenas para magpadala siya ng tow truck at itotow. At ang multa po niyan, pagkalaki-laki, ang pagkakalam ko at 6,000. So tuwing umulit na naman sila, itotow na naman, multa na naman sila 6,000. Kumayaman sila, kung kaya ba nila 6,000 araw-araw, ubos-ubos sila. Naikuha nyo, sir? Gusto ko po Sir, sandali lang, sir. Tapos na po ito, sir. In-explain ko lang sa inyo yung proseso. Ganitong gagawin mo naman, Aren. Gagawa ka ng coordination sa barangay. Kailangan kasi ito ng DPOS na itinilakay na ito sa barangay, nagkaroon ng desisyon sa barangay na talagang in fact, salot talaga itong sasakyan ni Ray Tumarca. Kuha ka ng papeles galing sa barangay and give that paper, a copy of that document, doon sa DPOS. Okay po. Kasi yan ang pagbabasihan ng DPOS para malegally tow itong sasakyan na ito. You follow me? Apo, sir. Okay? Na-follow niyo pa ako, Doc. So yun po, kukuha po siya ng papeles sa barangay na natalakay na ito, talagang nakita ng barangay na valid po yung sumbong ninyo at salo talaga yung sasakyan, bibigyan ng copy itong DPOS. Sa oras na nakita niyo po yung sasakyan na nakapark doon, tatawagan niyo po, bibigay po namin yung number ninyo, direct line, sa chief po ng traffic. Tatawagan niyo po yun, and then, boom, darating po yung chief ng traffic, kasama po yung tow truck, hihilain po yan. 6,000 po ang penalty dyan. Kapag tinubos niya, nagpark siya ulit, hihilain, 6,000 na naman. Yun po sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa, kung kaya niya magsuka ng 6,000 pesos kada araw, hayaan mo lang siya, basta tulan ng to. Diba, Dok? So, siya po yung reporter namin na gagawa po ng lahat ng follow-up sa barangay, kukuha ng dokumento. At kung kinakailangan, Dok, kung hindi nyo kayo nahiya kayo magdiretso sa traffic, pwede ko kayo duman sa reporter namin. Sige po. Magpalitan ko yun ng number. Bibigyan na po namin just in case yung number din po ng traffic. Okay? Okay po. Pakitulungan si Doc, ha? Apo, sir. Solve na po yan, Doc. Promise. Solve na yan. Maraming salamat po. Yes, Doc. I'll take your Basta word kayo. for it. Mr. Rafi Tulfo. Magandang hapon po, Doc. Maraming salamat po sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. Ito po yung mga papeles ni Doc. Alright. At punta po tayo dito naman sa kaso ni Ma'am Edna Prudenciano at kanyang anak na 10 years old. Gusto po nilang ireklamo yung teacher at advisor. Sana yung Malacanang Action Center. Saan yung governor's office? Hindi. Gusto ko yung sa Cebunis kasi all the way from Cebu. Pumunta Ma'am rito talagang, oo. si nanay. Sa Alegria. At tinatawagan. Oo. Okay. Ito muna ito. Ito daw muna. Yung bata wag ready. paupuin, ano? Meron siyang kasamang minor. 10 years old, okay. Yung teacher at si si advisor ang kanyang nirereklamo dahil umano sa pananakit sa kanyang anak. Sige ma'am, pakikwento po kayo. Nanay Edna, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Namumula na mata ni nanay. Sir, naturingan po mga teacher sila pangalawang magulang Correct. para magbigay po ng magandang asal. Pero anong pinakita ng teacher na ito? Hindi siya magandang maging isang teacher. Noong August 15 po, sinaktan po ang aking anak. Bali po, ganyan po siya ng teacher niya sa ulo. Uy. Pagkatapos po sir, tumawag po yung advisor
sa akin, sumasakit daw yung ulo, pero hindi niya pinagtapat sa akin. Noong August 24 po, naulit po uli yung kanyang pananakit. Ang ginawa nito, ang mahirap po, ang advisor, hindi po siya nag-confirm sa akin. Dapat bilang isang advisor ka, nagsabi ka, alam mo ang number ng magulang nito, Correct. bata. Kung may problema sa bata, sana dinala sa guidance, Opo. tapos pinatawag kayong yung magulang, Opo. principal, guidance, and teacher, Opo, mag-usap-usap. Ganun po sana. Opo. Pero ang ginawa po, inilihim ng advisor, hindi nagsalita, hindi nagsabi po sa akin. Bakit po inilihim? Pagkatapos, nagkasakit po ito, sir. Nilagnat po nung Friday po, pumunta ako sa eskwelahan, hindi ko po alam ang pangyayari. Pumunta po ako sa eskwelahan para ipaalam ko po na may lagnat yung bata. Hindi po ako pinapasok doon ng security. Bawal daw po pumasok ang magulang sa eskwelahan. Tanong ko, bakit bawal ang may sakit ang anak ko, gusto kong ipaalam sa mga teacher na may sakit ang anak ko para malaman nila na pangyayari. Then, nung linggo ng madaling araw ng 2:00, nilalagnat ang anak ko. Nagsasalita ang anak ko. Sinasabi ng anak ko, Sir, wag po, mama, gumagano ng anak ko. Ngayon, nung medyo bumababa ng nagsabi tong bata na sinaktan po ang bata. Okay, sige po. Para mapabilis po tayo ng konti, si Attorney Antonio Kasangkapan, Chief Admin Services ng DepEd Maynila. Magandang po, Attorney. Magandang hapon po, Attorney Antonio. Ay, good afternoon po, Sir. Rafi po. Rafi, opo. Sir, andito po itong si Ma'am Edna, isa po siyang parent ng 10-year-old Ma'am Edna, pupil. opo. Pananakit daw po ang kanyang reklamo, nakagagawan po ng advisor ng kanyang anak at nung siya po magreklamo, ayaw po siyang papasukin at hindi po siya pinapansin at napunta na po siya rito at yung bata po natutrauma na, sir. Opo, kinalulungkot po namin na meron pong ganitong mga pangyayari sa kabila ng napakadami namin mga seminars. Opo. Na bawal po talagang manakit ng bata. Opo. Ngayon, action na po namin ngayon yan. Una, tatawagan ko po ngayon yung principal doon na nakakasakop doon sa eskwelahan na yan. Yes, sir. At magkukunda kami ng thorough investigation. In fact, kung may pasok sana tomorrow morning pupunta kami minsan, kami mismo pupunta dyan kasama ng legal department para puntahan yung eskwelahan at yung kausapin yung teacher. Kung meron Sir, ako kulang, Antonio, sir. kung may ako Sir, kulang, papalakpakan na namin po kayo, sir. Kasi po, yung mga sinabi niyo po, ikinatuwa po ng parent. Bigla hong gumanda po yung kanyang facial expression. Kanina po, maluhaluha at maiyak siya. Ngayon po, mukhang natuwa siya dun sa mga sinabi niyo. Okay, so sa Monday, sir, pupuntahan niyo. Monday po, pupuntahan po namin at kung merong liability ang teacher, dadaan po yan sa administrative case. Okay. Sige po. Kung kinakailangan po, sasamahan po namin sa inyong tanggapan ito pong magulang at saka estudyante para makapag-file po ng formal complaint sa inyong pong Sige opisina. po, wala po problema, Sir Rafi. Very good. Sir, attorney, maraming salamat po, attorney, ha? Thank you okay, po. Salamat din po. Thank you po. So, ma'am, kita mo, napakagaling tong at si attorney Kasangkapan. Doon po sa kanyang tanggapan, magpa-file po kayo ng formal complaint, pipirma po kayo doon at base po doon sa inyong formal complaint. Kahit na wala pong formal complaint, sa Monday, pupunta na ho sila doon para kausapin po yung mga dapat kausapin. And then sa inyong formal complaint, mag-uumpisa na po ng investigation yan. At kung gusto nyo po, ma'am, sasampa din kayo ng kasong child abuse. Mabigat na kaso yon. Mas mabigat ko yung kaysa sa admin case. Sa PNP naman po tayo sa Women's and Children's Desk. Kasi bata siya, mabigat na kaso yon. Child abuse. Laban dito kay Kadawas. Okay, ma'am? Opo. Sige, bahala na Thank you uso po. sa inyo. Thank you po, Maraming sir. salamat po, madam. Salamat Sa po. pagpunta. Thank you po. Wanted. Alright, at batiin daw muna natin ng si Edward Baltasar from Alliance Motion Global Incorporated, Juancho Guevara driver coaster ng RWM. And happy birthday ngayon kay Melvin Samson at Mary Jane Samson, mga taga Abukay, Bataan. At ganun din kay Renz Ayolo Rizel Lambus at kay Maymay Rejos Alex Quinto from Silang Cavite. At nandito si Ma'am Daisy Valdemoro para may nagtulong na makausap yung taxi driver niyang mister na lumayas daw. Malungkot si ma'am. Oo. Sir, magandang hapon Ma'am Daisy, po. ayun, napangiti na si Ma'am Daisy. Maayos naman po akong kausap, sir, ma'am. Ang
Kasi sa iba po siya nakikinig, hindi po siya nakikinig sa akin. Ay, tama po ba yun na duruin niya ako, murahin niya ako, malutong na mura? Nanghihingi lang naman po ako ng maayos ng Anak niyo po yan? 2,500 para sa monthly na upa. Anak niyo po ni Mr. Loyola? Opo. Kasalo ba kayo ni Mr. Loyola? Hindi po. Ang hinihingi ko lang po, suporta. Sige po. Sir Gervasio Loyola, magandang hapon po, taxi Weekly driver. po. Yan. Kaya ito, yan. Talagang wala na ako sa company na tinatrabuhan ko. Opo, sir, andito po Kailangan nyo lang ang problema dahil wala na silang paggasto sa bahay. Opo. Kasi nagtatrabaho ako ng maayos. Opo. Gumawa siya ng paraan para sirahin ito. Ngayon, wala na ako hanap buhay. Sinira po niya kayo? Hindi po, siya po ang gumagawa ng kwento. Wala pa akong kasalanan sa kanya. Ginagawa ko po, minamasahe ko siya, minamanicure, pedicure, ginugupitan. Sukli ko po yun sa perang binibigyan niya sa Sir, sobra-sobra palang pagpapamper niya sa inyo. Minamanicure, pedicure. Binibaby ko po siya, ala prinsipo po siya. Tapos, ala principe, binibaby pa. mumura-murahin lang po niya ako. Inaapi-api niya po ako. Dinuduro-duro niya ako. Minumura niya ako ng Sir, malutong. sobra-sobrang pagpapamper niyang ginagawa sa iyo para ka raw prinsipe at ang kapalit noon ay panduduro na ginagawa mo sa kanya, sir naman. Ba't ganon? Tapos po, sir, wala po akong panama sa kanya. Puro po ako ang masama. Sir, Unfair naman po yun. Mr. Loyola, sir. Pinag-resign niya po ako sa trabaho, tapos api-apihin niya po ako. Sunod-sunuran po ako sa kanya. Lahat po, ginawa ko po. Lahat po. Alam niyo, sir, hindi na ako dapat ako magsalita dito eh. Sige po. Kasi ako, nagtatrabaho ako ng maayos. Kahit doon, itanong niyo po yun doon sa kumpanya na pinapasukan ko. Gulo ng gulo yan doon, tawag ng tawag doon sa kumpanya. Tapos sa oras na aking pagbabaliho, tawag siya ng tawag. Bawal ho nagbabaliho ka, tawagan ka ng tawagan, tapos share mo na sa cellphone. Tapos minsan, sasabot pa sa biyahe. Paano ako makapagbaliho ng wire siya, makapagharap buhay kung sama siya? Totoo po yun. Ginawa ko lang po ang sinabi niya. Okay, ma'am, sandali, hindi ko naman po alam na excuse me. iba-blackmail niya ako. Ma'am, excuse me. Kung jeep po ang minamaneho ni Mr. Loyola, pwede ho kayong sumama. Pwede po. Pero kung taxi po, hindi pwede. Nakisabay lang po ako. Hindi pwede, ma'am, kasi wala nang sasakay na pasahero Wala kung na kayo po po yung nakasakay talaga doon. dahil magdududa po ang pasahero. Baka mamaya hold upin. Hindi lang po. Kasi nakita ng pasahero na meron nang nakasakay na Opo. ibang tao. So, ma'am, talaga naman, perwisyo ho yung para kay Mr. Loyola na ikaw sasama sa kanyang pasada, hindi na ho siya kikita. Isang beses lang po nangyari yon. Tapos nakisabay lang naman po ako. Saglit lang naman po yon. Masyado naman siyang Tapos magulang kapwa. yung pasahero ko, sir, lagi niya sinasabihan na ano ko daw, karelasyon ko daw yung mga pasahero ko. Malalaki yung babae, karelasyon ko daw yung pasahero ko. Pinansi ko daw yun. Ma'am, pati ba naman pasahero pagsisilosan mo, hindi na dapat si mag-taxi driver kung pati pasahero, maging lalaki, babae, parang anong tingin mo kay sir? Chick boy? Pwede sa chick? Pwede sa boy? Hindi po, sir, ang ibig ko yun ang sabihin. Ang akin lang po, wag naman niyang palakihin ang problema. Kasi simple lang po ang problema namin, pinapalaki niya baka pa. naman sobrang selosa po kayo. Hindi po. Ang Ang akin lang po, Okay, sige, wag na natin pag-usapan yung selos, yung suporta na lang. Opo. Sir, wag na lang pag-usapan yung mga selosan, yung suporta na gusto lang daw, lang niya sir. akong ipahiya sa paano pa ako magsuporta yan, sir? Inalis niya yung trabaho ko. Kaya gumawa ng paraan para balik doon. At tinanggal na ho kayo? Naghihintay po kami doon sa kanya. Sandali lang. Tinanggal na ho kayo ngayon, Mr. Loyola? Wala na ho kayong trabaho? Maghanap na lang po ako ng ibang trabaho, sir. Hindi po, kasi po, sir, Hindi, ma'am, wala raw siyang trabaho. Alam niyo yun. meron po siya, hinihintay po siya doon mag-boundary. Saan? Sa LBR po. LBR daw, sir. Pumunta na kayo sa LBR para makapag-boundary na kayo doon. Hindi na ako pabalik doon, sir. Hiya na ako doon kasi maraming business na po inulit ko na nangyari. Kaya magharap na ako ng ibang pasukan. Guilty ka. Pero sir, ang hinahanap ko po sa kanya, yung maging naman siya, respeto kahit kaunti. Mag-usap lang naman kami ng maayos. Pero hindi ma'am, sandali ma'am, wala akong sisigawan. pinapanigan dito. Ang unang magpapakita dapat ng respeto, kayo po, bilang, kung talagang mahal niyo po itong si Mr. Loyola, bilang kanyang partner. Bawal na bawal po na palaging tinatawagan yung taxi driver ng kanilang mga kasintahan, ng kanilang mga asawa. Hindi na makakapag-concentrate sa pagtatrabaho yan. Number 2, bawal po na sasama ka sa pasada ng iyong mister. And then number 3, hindi mo dapat pinagsisilosan ang mga pasahero niya.
tatlo po agad yung mga big no-no na ginagawa niyo po. Yan tuloy, natanggal sa trabaho. So ngayon, natanggal sa trabaho, di pareho kayong gutom dito. Hindi naman po Ngayon siya ma'am, hindi natanggal. natin masisisi na ayaw niyang bumalik doon sa LBR dahil nga po napahiya na siya roon. Kumbaga, basa na po yung papel niya roon. So ngayon, natatakot siya. Baka pag maghanap na naman siya ng bagong trabaho at matunto niyo siya doon, guguluhin niyo na naman siya. So ang advice ko sa inyo ma'am, siguro bawas-bawasan niyo po yung pagsiselos. Opo. Kung pwede. At kapag ginawa niyo po yan, umayos-ayos po kayo sa pagtrato sa kanya, magiging okay po yung inyong samahan at tuloy-tuloy po yung suporta. Di po ba? Di po ba? Opo. Huwag niyo pong huwag masyado sobrang selos. Wala ko kayo mapapala sa sobrang selos. Promise. Wala. Away lang po yan. Away lang. Opo, alam ko naman po yun. Kaya lang naman po nangyari yun dahil po inahanapan niya rin po ako ng butas. Inuunahan niya po ako. So pinagtatanggol ko lang po ang sarili ko. Gusto ko lang po talaga. Pinagsiselosan ka rin niya. Opo, gusto ko lang po talaga. Mr. Loyola, seloso ka raw, sir? Siya naman ang Hindi ako ganun, sir. Hindi ako ganun. Hindi ka seloso. Hindi ho. Oh. Pinagsushort nga niya ako ng maiksi. Hindi nga po ako nagsushort ng maiksi dahil siloso siya. Pinagsushort ka niya ng Opo. Tapos shorts? Ba't kanya ng pinagsushort maiksi. na maiksi? Para saan daw? Hindi ko po alam. Tapos minsan pag masama ang pakiramdam ko, sabi niya tumawa ka naman dyan. Ay masama nga ang Sandali pakiramdam lang. Mr. Loyola, ano pong purpose nyo para siya ipagsuotin ng napaka-iksing short? Kasi kahit sa bahay po, lagi nakapantalon. Sabi ko, kahit mag-short ka sa bahay, kasi maiinit. Tapos po ang Ay, gusto mo para magmukha siyang sexy para sa'yo. Okay naman pala yun, ma'am. Walang masama doon. Sa loob ng bahay, hindi Sa ho, bahay sa lang. saan. Kung ikaw ay pinashort ka niya dyan sa kalye, na halos makita na yung panty nyo, ibang usapan yun. Pero kung pinag-short ka niya sa bahay para maging maganda ka sa pananaw niya, para pag uwi niya galing pasada, malakas siya at pwede nang kahit walang robas, okay yun. Okay yun. Opo. Wala ko nakikitang masama po doon. Opo. Okay? Ma'am, ang ikaw lang po may pagtatanong- problema. Sige ma'am, kapag nagkaroon na po ng trabaho bago si Mr. Loyola, susuportahan ka niya. Tama ako Mr. Loyola, sir? Oo. Okay. So, ma'am, okay na kayo. Wag naman niya po akong iipitin at Okay na nga lang po, bibigyan. Kailan po kayo magkakaroon ng trabaho, Mr. Loyola? Maghanap pa ako, sir. Maghanap pa. O ma'am, maghanap pa raw po siya. Pag May meron po- lalaki po bang aamin sa kalukuhan niya? Hindi, kaya ma'am, tapos na po sa kalokohan. Doon na tayo sa suporta. Yung pong purpose ng pagpunta niyo rito sa amin. So kapag meron na po siyang bagong trabaho, kapag hindi pa na po siya nagsuporta, tawagan niyo po kami. Kami na po tatawag doon sa kanyang operator. Okay? Opo. Pag Ako natunto nga niya. din po gusto Okay ko na po, po ma'am. magtrabaho. Okay, sige po. Dahil sinusumbatan niya po ako. Hanap Kaya na- nagkakapobya na po ako tumanggap ng pera niya. Kasi Hindi, okay na po yan, ma'am. Ma'am, sinusumbat niya naman tapos na po tayo. Sige, basta't meron na po siyang bagong trabaho. Pag nalaman niyo po kung saan yung trabaho niya, huwag niyo na po siyang tawag-tawagan. Kami na hong bahala, tatawag sa kanyang operator para hindi na po siya maistorbo and then yung operator na po ang magpag-ugnayan sa inyo upang diretso na po yung suporta sa bata. Okay, ma'am? Pwede po malaman kung nasaan po siya ngayon nagtatago. Lumayas pala Mr. Loyola, saan ka rin nagtatago ngayon? Saang lungga? Hindi ho ako nang tatago, sir. Ano lang ako, medyo nagpapalamig lang ako kasi medyo masama ang looban ko. Ano kasi yan masama na matigas kalooban. po ang ulo niya. Parehas lang naman kami nagkaanuhan Kumbaga quits na kami ngayon. Magpatawaran na lang kami para magbagong buhay ulit. Magpatawaran na lang kayo, sir. Pinapatawad mo na ba siya, Sir Loyola? Para sa mga anak sir, namin. Maraming bis na po yan nangyari. Paulit-ulit na lang po yan. Wala na Ibig sabihin, hindi na mabilang kung ilang bis na yan nangyari. Nako. Paulit-ulit na lang po. paninira na lang Sir, yan, kung halimbawa, sir, imamanicure ka niya ulit, ipipedicure ka niya, tapos mamasahin niyang ulo mo, pagkatapos masahin niyang paa mo, tapos i-ear cleaning ka niya. Okay ba yun sa'yo? Totoo yan, sir. Totoo po yan. Ginagawa niya yan. Ang problema lang po, ang kapalit ay hindi maganda. Ay. Paninira na lang yan, sir, sa akin kasi positive talaga siya. Okay. Sige, ma'am. Basta meron kayong alam tungkol sa kanyang trabaho at hindi pa rin siya nagsusuporta, kami nung balat tawag sa operator. Okay? Sinisiraan niya lang po Okay na ako, po, sir, ma'am. Sige po. Salamat po, ma'am, ha?
Sir, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin, Sir Loyola. Eh, sir, paano po yung pang-upa namin, sir? Sandali. Kasi nga po, nag-alala lang naman po Ma'am, ako na wala hindi nga siyang makabayad trabaho sa ngayon. pang-upa. Paano siyang magbigay ng pang-upa? Kasi nangihingi lang naman po ako ng maayos ng pang-upa. Mura na po ang inabot ko sa kanya. Kaya nga po, wala ko siyang maibigay ng pang-upa dahil... Pwede naman niya akong kausapin ng mahinahon. Ang solusyon lang naman. gusto mo ma'am, tuloy niyo pag-uusap doon sa kabilang linya. Yes, Sir, ma'am. pwede ka ba Thank niya you. makausap sa telepono? Sa off-air? Off-air? O sige, pag-usapin sila off-air. Good. Okay. Alright, at ito po muna ang ating good news ngayong araw na ito, ang ating sulian ng bayan. Mga natatanging katapatan ng ating mga kababayan. Mga ipinamalas na kabayanihan kahit sa simpleng paraan. Handang ibalik ang mga gamit na kanilang natagpuan. Solian ng bayan ng Wanted sa Radyo 92.3 News FM. Okay, ito muna, laptop bag with Acer E5 laptop Okay. at Asus Zenfone. Andito po ang nagsoli si Mr. Ricardo Siapno. Oh, ng si Divine Bayani ang dating. Inspiration Taxi with plate number AAI8293. Ang may-ari po nito ay si Miss Maria Aurora Yvette Garcia na isang firefighter. Oh, sir, ang dating mo ngayon, bayani ka talaga. Bayani din to kasi firefighters, mga bayani din yan. Parehong bayani, ano? Pareho, oo. Pero bagong lahat, magandang hapon po sa inyo, Mr. Siap, no? Magandang hapon po. Hapon. At magandang hapon kay Ma'am Maria Aurora Yvette Garcia, isang firefighter. Mga bayani din yan. Good afternoon din po. Okay. Pakibigay na kay Ma'am Maria yung kanyang laptop. Ma'am, paki-inspect, paki-check at masiguro na yan po talaga yung inyong laptop na naiwan niyo po sa taxi ni Sir Rick. Yan. Pakilabas niyo po. Para siguraduhin, baka mamaya iba ng laptop na nandyan. Oh. Hindi. Kailangan ma'am, sir, ma-check. On air. Siyempre, sir, dumaan sa kamay namin. Baka mamaya, di ba? Nagkaloko-loko na. Kasama pa yung certificate. Ayan, kumpleto. Apo. Cellphone, laptop. Apo. Ayan. Ma'am Maria, Yes po, sir. yung katabi niyo po, yan yung bayani natin ngayon. Paki-acknowledge lamang po, ma'am. Ay Sir Ricardo Siapno ng Divine Inspiration Taxi AA18293. Maraming salamat po sa pagbalik ng laptop at saka cellphone. Hindi nyo lang po alam kung gaano po kasaya kami. Kasi lahat po nung mga tinuturo namin sa disaster or sa rescue, nandito po lahat. Ay, bayani to si ma'am. At instructor po kayo. Opo. Kami po mag-asawa, sir. Oh, palakpakan mo nga yung mga bayaning Garcia family. Mr. and Mrs. Garcia. Yun, pareho kayong firefighter. Opo. At pareho kayo nagtuturo sa mga rescue. Oh, another palakpak. Oo, yun naman Double pala. bayani ito. Garcia Firefighter couple. na, rescue pa. Tumuturo. Okay. Sige. At sir, kami naman po, merong konting regalo sa inyo galing sa ATC. Pakibukas lang sir para makita ng ATC. Thank you po. Galing po sa kanila yan. ATC Healthcare Corporation may gawa ng Robust at pinakastig sa lahat Robust Extreme. 1,000 pesos cash reward. Means ano pang dagdag? Ito pa, 1,500 pesos na worth ng ATC products. Ayan, meron din pong car mount holder mula sa Cellboy. Okay. At yung Trenzy Portable Basket mula naman sa JNT Plasticware. Ayan, Sir Rick, next month sa katapusan, kayo po'y babalik dito. Anyayahan po namin kayo. Sana isama niyo po yung pamilya ninyo. Bibigyan po namin kayo ng parangal. Medalya po yan. Medalya at saka certificate at napakaraming regalo. Magiging batch, ano yan, 57? Batch 56. 56, 10 ho kayo. Okay, sir? Okay po. Sir. Mabuhay ka. Bayani po kayo, Sir Rick. At ang ating bayani naman ng firefighter, si Ma'am Maria. Mabuhay po kayo, Madam. Salamat po. Thank you po. Mga natatanging katapatan ng ating mga kababayan. Mga ipinamalas na kabayanihan kahit sa simpleng paraan. Handang ibalik ang mga gamit na kanilang natagpuan. Solian ng bayan ng Wanted sa Radyo 92.3 News. Alright, at babalikan na natin ngayon. Mukhang may nakontak na. Sana si Gov or si Malacanang Action Center. Oo, Yung hindi natin kaso to ni Ma'am titigilan. Elizabeth Lopez from Alegria, Cebu. Kasi nakikita na natin, nagsalita kanina Si si Ma'am Mayor talaga umamin Elizabeth na takot pala ho. Ayun. Ang nanaig. Sige, Attorney Mark Tolentino, Provincial Administrator ng Cebu. Magandang hapon po, Attorney Mark. Attorney?
Siya yung Hello. local governor. Attorney Mark, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Si Rafi Tulfo po ito sa Radyo 5, Yes po. Attorney. Yes okay. po. Good afternoon po. In the absence of the governor, kayo po ang gusto namin makausap. Yes, sir. Sir, may kinalaman ito sa problemang napakatagal na sa Alegria, Cebu. Sige po. Okay, ito pong Alegria Heavenly Stars Ventures, inireklamo po ng kanilang mga kapitbahay dahil nga po perwisyo daw po ito. At may gumawa na po ng inspection yung ECC, nag-fail, maging po yung munisipyo. And then the munisipyo, in fairness, umaksyon po ito, nagtangkas silang pasara ito. Pero lumaban po ito, ikinorte ng Alegria, pero ibinasura po ng korte in favor of the mayor's action na talagang legal. Ito po ngayon ang matindi. Ayon po dito sa mga complainant, natatakot daw po itong mayor's office dahil marami raw pong goons. Ito po inireklamo. Tuwing daw po may magreklamo, pupunta raw po yung mayor's office, marami raw pong mga pupunta tao, truck daw po ng mga tao. Okay. At nananakot daw po. Ito siguro isang dahilan kung bakit ito pong si Mayor Berna Megallon ay hindi ho makakilos-kilos, and I can understand na siya po ay matatakot dahil nga po yun nga kung ganun pala truck. Kaya nga sabi ko kanina, kung hindi po yung provincial governor ang tatawagan, itatawagan na po sana namin si President Rodrigo Duterte o dili kaya si Jovi Espinido, yung chief of police ng Osamis, para pa-assign na lang natin doon. Tingnan natin kung papalag pa siya. Di ba? Okay Sir, po. Sir Mark, meron kayong magagawa, Sir Mark? Sige po. I will look into this. Tapos kakausapin din namin si Mayor Berna. Tanong natin kung ano yung i-verify natin, kung ano yung mga concerns. Kilala naman natin si Mayor Berna. So, it hasn't been a concern that she has brought up with us, pero pumupunta din naman ito sa Kapitolyo. So, i-bring up ko to sa kanya. Opo. Mukhang ano naman pwede naman tayo magtulungan dito to address yung concern, no? At mukhang may grounds naman si Mayor at yung mga tao sa Alegria to enforce whatever rights they have, no? So, Opo. pag-usapan namin ni Mayor, i-verify ko po with Mayor. Ito sir, si Mayor. Ito na po. Mayor Megallon. Mayor. Yes. Ma'am, sa kabilang linya po si Attorney Mark Tolentino, Provincial Administrator po ng Cebu. At nasabi po namin yung problema po at nabanggit ho kasi sa amin ng complainant namin na posible raw po baka natatakot lang po yung mga kinaukulan umaksyon dyan dahil tuwing meron daw pong ginagawang inspeksyon o pagrereklamo yung mga kapitbahay, may dumarating na po truck na mga goons nitong di umano'y may-ari nung Mabuyan, kaya maaari siguro kayo po yung natatakot. Now, the governor's office is more than willing and happy to help you. Kaya nga po sabi niya, kilala daw niya po kayo, sabi ni Provincial Administrator, kakausapin daw po kayo, tutulong daw po sila, ma'am. Yeah, okay sir. So sana naman may i-submit ba ng mga written complaints yung mga residents doon para may basis kami para sa investigation. Ma'am, no need for written complaint. In fact, ma'am, 'di ba? Umaksyon na kayo, in fairness sa inyo, umaksyon na po kayo several times, inattempt nyo ipasara, sinabi niyo na po mismo kanina yan, at kayo nga po ay dinimanda, di po ba? Yun na lamang po yung inyong pong pagsara at kayo po yung nadimanda at nanalo po kayo, kailangan pa po ba ng written complaint? At ma'am, since 2006 pa ho itong reklamo, kailangan pa ba ng written complaint? At ma'am, kayo po yung nag-inspection at nakita niyo po talaga may violation, kailangan pa ba ng written complaint? At ma'am, yung ECC po, meron na pong ginawang mga pag-inspeksyon at bumagsak nga po sila. At meron po mga litrato na talagang itong babuyan, ma'am, sobrang dumi, kailangan pa po ba ng written complaint? Anyway, Attorney Mark Tolentino can advise me about the mga legal dyan, sir. So, mas okay sa akin na nandyan si Attorney Mark Tolentino to help us. Good. Okay. Good. And don't worry, ma'am. In fact, kanina tinatawagan po namin yung Malacanang Action Center. Hindi lang kami makakonek-connect, pero we'll keep trying calling. Kung kinakailangan, mapaparating namin to sa Presidente. I'm serious po, ma'am. Nakakausap po namin ng Presidente. Ipaparating po namin. Kasi ma'am, kung takot lamang po, yung umila sa inyo, naintindihan ko po dahil marami raw pong di umanong goons na nananakot na po tuwing nagreklamo, then kailangan po siguro yung Presidente ng Pilipinas para matapos na po yung pagsisiga-sigaan ng mga nagsisiga-sigaan dyan sa inyong lugar. Okay, sir. I'll coordinate with Attorney Mark Tolentino, sir. Oh, very good. Sige. Sir Rafi, salamat. Magtutulungan na lang po tayo. Sige po. Attorney, sobrang thank you, Attorney, ha.
Attorney Mark Thank you very Tolentino. much din. Thank you for po. calling, Thank Sir you po. Rafi. Mayora, di ba sa Monday po, magkaroon ka ng emergency meeting, Mayor? Mayor? Okay. Okay na po. Magkakaroon daw po sila ng emergency meeting sa Monday. And then sa Tuesday, babalikan po namin. Andito pa ba kayo sa Tuesday? Hintayin ko po. Okay, good. Sa Tuesday, ma'am, pwede kayong mag-monitor na lang. Tatawagan namin kayo, maski phone patch na lang. Bibigyan namin kayo ng update. Tatawagan namin si Mayor at saka si Attorney Tolentino. And tatawagan po natin yung Malacanang Action Center. Salamat Tingnan po. lang natin kung ubre yung kanilang Yun po. pagmamatigas. Okay? Salamat. Maraming salamat po, sir. Walang anuman po. Kayo na talagang pag-aasa namin, sir. Promise. Wala talagang ibang kami magawa. Gagawin po natin lahat para naman, ma'am, masatisfy po kayong lahat yan sa Alegria. We'll do everything. Okay po. Salamat po. Sige po. Sige po. Thank you. Wanted. Matindi ito. Oo. Yes. Biro mo. 11 years na 11 tiniis years na nila. sila. And then, nakikita ko naman siguro yung kagustuhan in fairness dito sa mayor nila na talagang umaksyon. And based dun sa kanyang mga pananalita, there is fear. Oo. Kaya nga, nung Pag-aalinlangan. parang nabukayan siya ng loob ng isang abogado para hindi rin siya, kumbaga playing safe din siya. Kaya nga yung pagsasalitaan niya Oo, na at least daw sa mga legal matters. andyan si Attorney Mark. Andyan si attorney na natuwa siya. maaalalayan siya. Yun, yung salita niyang aalalayan siya, malaking bagay yun. If you can read between the lines, doon pa lang close to admitting na may problema kami dito. Salamat naman at may mag-aalala sa akin. Parang ganun yung dating di ba? Kasi pag nakita mo yung piggery, hindi basta-bastang piggery lang Mukhang commercialized Sa panahon po ni Maano President Rodrigo Duterte, wala na ho dapat magsiga-sigaan. Di ba? Yung nasa Usamis, nagsisiga-sigaan, patay. Yung sa, ano pa ba yung isa? Sa Ormoc Leyte, nagsiga-sigaan, patay. ito Iloilo. Itong sa Iloilo, hindi pa, Reset. buhay pa. Buhay pa naman. Wala pa naman nangyari. At hindi pa natin alam. I mean, ano pa lang? Hindi pa natin alam. Doon pa lang siya ma-assign. Ngayon, etong sa Alegria, nagsisiga-sigaan. Tawagan mo nga si Joby Espinido, si Chief Inspector. Hindi, wala pala tayong kinalaman yan kasi si Presidente lang. Pero maganda sana dito i-assign. Kasi nakakausap natin to si Chief Inspector Joby Espinido. Joby Espinido In fact, nakausap ko siya nung sa aksyon sa tanghali. Sa kabilang linya si Mayor Mabilog. And then sa kabilang linya siya. So nagsalita si Mayor, wini-welcome ko si Major Espinido at gusto ko na nandito siya, mapakita ko lahat ng mga ginawa namin, anti-drug operation, blah, blah, blah. Tapos, ikaw, Major, ano masasabi mo tungkol kay Mayor? Regards. Okay. Short but sweet. Ang sweet naman niya, regards. Regards na lang kay alam mo ginawa ni Sweet Mayor? regards. Alam My mo ginawa sweet ni Mayor? regards. Anong sinabi? Tut. Ay, binabayan Binabagan. na. Oo. Regards. Nung marinig yung regards, parang... Oo. Okay, Hindi, Pero kaya- dapat ma-promote na siya, no? Major pa rin Mapopromote yan. siya. Mapopromote yan. Hindi, kaya nga, seryoso na tayo. Yung sa Alegria, hindi na ho dapat kayo ng matapang-matapangan dyan. Bawal na po yan. Nung panahon siguro ng mga nakarang presidente, ilang presidente na nakaraan, pwede ho kayo magtapang-tapangan. Pwede kayo magdala ng inyong mga private army, goons, kung ano-ano pa. Magbenta kayo ng droga dyan, kaliwat kanan, at yung mga politiko umaamin sa inyo, lumuluhod sa inyo, dahil nakikinabang ng mga pera nyo. Pwede yan nung panahon. Ito pong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no can do. Stop! STOP. Sinabi niya yan. Hindi na yan umuubra sa mga panahon Nung siya ay nito. nangangampanya pa. Dahil, I will kill you. If you will, ano ba sabi niya doon? If you will sell drugs to my people. Something to that effect. Di ba? Pag sinira nyo yung mga kababayan ko, I will kill you. Sabi yan ni Presidente. Di ba? Hindi nga talaga, dapat din na nagsigasigaan. Sumunod na lang sa rule of law, which is, merong kapangyarihan ang mayor's office na ipasara kayo. Dito mo Dapat abide by the law. Abide by the law na magsara kayo. Huwag niyong tatakutin nyo yung mayor dahil gumagawa lamang ng kanyang tungkulin. Para na rin kayo mga drug lord yan. Kung ganun rin lang pala, ipaparatingan natin to kay Presidente. At hindi po kami nagbibiro, hindi po kami titigil hanggat di makarating to kay President Duterte na merong isang
kumpanya dyan sa isang lugar na nagsisiga-sigaan at kapag umaaksyon yung kinaukulan, nagpapakitang gilas at nagpapakita ng mga guns. Ayaw ni Presidente yan. Okay. Okay, si Nanay Christy Fermin po, kasama si Ronnie Carrasco susunod na. At ako po si Nina Taduran, Just Ma'am. Rafi Tulfo po, mabuhay mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawad na napakbalasubas na polis, kung sintidor na